Magandang araw Pilipinas! Tulad ng aking ipinangako sa nakaraan kong video, nasasagutin natin ang mga pagtatalo-talo ng ilan nating mga kababayan kung sino ba talaga ang utak sa Pasig River Esplanade. Yan ang ating pag-uusapan makalipas ang maiksing paalala. Mga minamahal naming kababayan, tayo ay makakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood, pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Maraming salamat po. Ang ilan nating mga kababayan ay nagtatalo-talo sa kung sino ba talaga ang utak sa pag-rehabilitate sa Pasig River. Sa mga nagdaang administrasyon ay marami nang nagtangka na buhayin muli ang Pasig River. Katunayan, noong 1990 ay idineklara na itong patay na ilog. Hindi na kayang mabuhay ang mga lamang tubig sa kahabaan ng ilog dahil sa masangsang, mabaho, maitim na burak at punong-puno ng basura. Malaking kontribusyon ang mga informal settlers, malaking porsyento rin ang mga wastewater na nanggagaling sa mga faktorya sa kahabaan ng ilog. Hanggang sa umabot sa panahon ni Pangulong Duterte, 3 taon bago magtapos ang kanyang termino, ipinag-utos nito na ipawalang bisa o iabulis ang Pasig River Rehabilitation Commission at sa bisa ng Executive Order No. 93 na pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea noong November 8, 2019 ay inilipat ang kapangyarihan sa Manila Bay Task Force, DENR, Department of Housing and Urban Development, MMDA at DPWH. Sa katotohanan, ang tumulong sa paglilinis ng Ilog Pasig ay isang private company na pag-aari ni Ramon Ang, at kahit sa kasalukuyang administrasyon ay patuloy na tumutulong sa ikagaganda ng Pilipinas ang kanyang kumpanya. Nakahakot sila ng 1.3 milyon na tonelada ng burak at basura sa ilalim ng Pasig River, maging sa mga estero. Saludo sa ginawang ito ng San Miguel Corporation sa malaking tulong para buhayin ang Pasig River. May mga pagtatangka din na lagyan ng expressway sa kahabaan ng ilog, ngunit umani ito ng maraming batikos dahil mas lalo lamang magdudulot ng hindi magandang kalalagayan ng Ilog Pasig at masisira ang imahen ng makasaysayang ilog. Sinabi ni Ang na hindi na nila itutuloy ang expressway dahil pinakinggan nila ang damdamin ng taong bayan. Ganun pa man, sa kabila ng pagtatangka na linisin ang ating Ilog Pasig, matapos ang ilang pag-aaral, idineklarang most polluted bodies of water ng Global Study of Rivers noong 2021 na nailathala sa Science Advance sa Amerika, 1 taon bago magtapos ang termino ni Pangulong Duterte. Ang nakikita kong sanhi ngayon ng pagtatalo-talo ay dahil sa impluwensya ngayon ng ilan nating mga content creator. At ang isa pa ay maaaring nalilito ang ilan nating mga kababayan. Bakit? Nakikita kasi nila ang tulay na naipatayo malapit sa Pasig Esplanade. Ang tulay na yan ay ibibigay natin ang credit sa nakaraang administrasyon. At ang isa pang tulay ay ang Jones Bridge. Ibibigay naman natin ang credit kay Mayor Isko Moreno sa kanyang inisyatiba sa paglilinis at pagpabalik sa dating ganda ng makasaysayang Jones Bridge. At ganun naman, para hindi natin pagtatalunan ang Pasig River Esplanade, ay dapat din nating malaman kung sino ang nasa likod ng proyektong ito. 3 tao, 3 proyekto sa isang lugar. Dumating ang administrasyon ni Pangulong Marcos at sa bisa ng Executive Order No. 35 na inisyo noong July 2023, ipinag-utos ang rehabilitasyon ng 27 kilometers na Ilog Pasig tungo sa historically pristine condition na kaaya-aya sa transportasyon, libangan at turismo, at nagtatag ng Interagency Committee
upang i-coordinate ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon sa mga ahensya ng gobyerno at dito nabuo ang Pasig Bigyang Buhay Muli. 6 na buwan ang makalipas, January 17, 2024, pinasinayaan ang 500 meters na Phase 1 ng Esplanade na itinayo sa likod ng Manila Central Post Office. Makalipas ulit ang 5 buwan, pinasinayaan naman ang ikalawang yugto o Phase 2 na matatagpuan naman sa Plaza Mexico sa Magallanes Drive sa Intramuros. Inaasahan na papasinayaan naman ang ikatlong phase sa darating na February 27 sa taong kasalukuyan. Ang pinakamalaking pagbabagong ito ng Ilog Pasig at ang totoong may utak ay walang iba kundi ang unang ginang na asawa ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Ibig lamang sabihin kung walang mag-i-initiate sa proyektong ito, hindi mangyayari ang proyektong ito. Nakikiusap ako sa ating mga kababayan, hindi na natin dapat pag-aawayan pa ang bagay na ito. Respetuhin natin ang lahat ng taong tumulong sa napakagandang proyekto. Inaanyayahan ko kayo na bumisita at i-enjoy ang makasaysayan at napakagandang Pasig River Esplanade. Ating ipagmayabang at ibida ang sariling atin. Hanggang sa susunod, mabuhay po tayong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!